And good afternoon. Good afternoon. So, welcome to our Friday Praise Story. Yeah, no? One of the best thing about thankfulness is that the more you choose it, the easier it gets. And the more you profess gratitude, the more you notice things to be grateful for. The thankful muscles respond to exercise, di ba? So, ayun, nakakatuwa na yung guest natin this afternoon, kasama namin dun sa event this year, no? So, kasama namin siya sa Manila. Actually, namali pa nga ako kanina nung binati ko siya. Sabi ko, nasa Baguio. So, nakalimutan ko, wala pa pala yung Baguio. So, excited po tayo. Opo. Ano nga ba meron sa Baguio? So, pag-usapan natin mamaya. By the way, yung guest natin for this afternoon, no? Hindi ko na pahahabain pa. Ayan, si Sis Sai. Good afternoon. Kamusta? Kamusta? Hi, good afternoon po. Good afternoon, Jeff. Good afternoon, everyone who's watching. 9 viewers. Thank you. Mm. 'Di ba may supporters ka na agad? Wala pa man. Anyway, if you're watching this on live, please hashtag live. And if you're watching this on replay, hashtag replay. So, ayun, si Sai. So, kamusta ka naman? Parang kailan lang tayo nagkita. Okay naman ako. Happy, contented, and still pushing hard. Wow. Yun. Grabe 'no. Actually, hindi ko alam kung paano ko uumpisahan yung introduction mo kasi nakita ko yung ni Sis Fritz. Napaka-amazing. Kasi kung di pala dahil sa pandemic, hindi ka nabigyan ng opportunity. Sige, so Yeah. can you please give us the background story bago ka nag-start mag-freelance? Kung ano yung kwento natin. Mhm. Ano lang, bali iba lang yung twist sa akin ng pandemic. Yeah, Mm. mostly nawala ng work, ganun. Ako naman is, it was really very heavily heartbroken kasi it's a matter of my life, integral part of my life, and that was my broken marriage, something like that. And followed and when I started the freelancing, I joined the TBSA, and my mother died. So yeah, 'di ba ang sakit nun. So it came to my life na parang wala akong direction. I lost motivation, I lost drive for my life, purpose. And dumating din sa point na parang I really don't appreciate na money. I can like spend it, and even my time, parang minsan iniisip ko nga na kunin mo na ako, Lord. Yung parang ganun. So really lost. So, and thank you sa ito sa TBSA kasi I keep on reading the post ni Coach Alfie. Doon ako naka-start naka-idea na why not I have to start working online, no? Kasi possible naman siya. I have a good paying job sa corporate naman. Mababait naman yung mga kasamahan ko, yung boss ko. Wala akong problema. It's just that I need to take action or leap or really make a change for my life, or something na change na di ko control. Like ngayon sa online, I'm not really sure if mag-success or ma-sustain ko ba ang online. So since 'di ba nga na wala lang akong direction, parang gano'n. So I tried to jump into online. So along the way naman marami na akong nami-meet, new people. So yeah, God will really lead you to the right people if you ask it. Gano'n. Wow! Ang sweet nung ano, if you ask it. So, paano ka na-lead dun? Kasi somehow 'no, sobrang laki pala ng impact sa atin pareho ng PBSA. Kasi yun Hmm, yung napagkuwentuhan din natin last time nung nandun ako. Kasi nakuwento ko din sa'yo, 'di ba? Parang sila lang mm, din yung nagtulak sa'kin mag-host during that time. Tapos this hmm, time naman pala, ganun din pala yung nangyari sa'yo. So, paano? mm. Ah, Sino pala? kasi 'di ba ha? Ano? Sino? I think may na-mention kang pangalan dito, eh, si Miss Regina? Ayan. Yeah, yeah. Ito si Miss Regina, nakita ko din siya sa Friday Praise story sa TBSA. Hmm, 'Di ba, I enrolled TBSA na, and then I also watched, Friday Praise hmm. story. Kasi talagang nakaka-inspire ang mga stories. It's really real at nakaka-relate ka sa mga struggle nila. So, yeah, sa lahat ng mga napanood kong Friday Praise story, kay Miss Regina ako medyo natamaan na parang inline dun sa mga gusto kong concern if I shifted to working online. Kasama dun yung mga health benefits o paano mag-planning. Na-mention kasi niya dun. So,
Mm-hmm. I started following her, LinkedIn post niya, binabasa ko, naka-relate ako. I discovered na same din pala kami ng situation. Yeah, Mm-hmm. she also have like a broken marriage, something like that. So parang nahook ako doon na parang and before pa din ako, like 2019, I started like watching Jim Ron or listening to audio or dun sa YouTube free ni Jim Ron, if you know Jim Ron. Yeah. So, Mm-mm. dun na parang isa sa mga lessons niya dun is to have to find a mentor. Actually, Jim Ron found a mentor. And yeah, and then parang yun din yung guide ko na, okay, I have to find a mentor. So from then, back then, I already like put in my mind na I have to follow Miss Regina. And then even sa Facebook, hey Miss Reg, shout out. Even sa Facebook, nakikita ko siya na nag-aano ng tawag nito sa Boracay. So parang Mm-mm. naiinggan yun. And I really do appreciate her because every time I message her, I need support, I need wisdom, I need enlightenment, everything, nandiyan siya, available siya. Even before na hindi kami, let's say close or face to face talaga. Even hindi kayo like face to face. Before pa, 2020, 2021, Mm-mm. she's really into helping you kasi nagre-reply talaga siya. For me, nagre-reply siya sa akin any concern, lahat ng aspeto ng buhay ko. So I'm really so grateful because when I started online, I always ask Lord to guide me to the right people na Mm-hmm. hindi ako ma-mislead or to really give me wisdom din for my life to go where I should go the right way. So I'm so really grateful na na-meet ko si Miss Reg. Kaya isa din sa reason na that's why I choose to stay here in Boracay kasi as much as I wanted to have time with Miss Regina, if I wanted to like listen to her advice Mm-mm. or Mm-hmm. mentoring session namin, I can like go with her, talk to her, have a quality time with her. So, yeah, that's really good. And I know it's God way na parang tinadhana din siguro kami. I don't know yet what would I contributed to Miss Regina, but yeah, she's really a my angel, I think. Oh. Actually, familiar ako kay Jim Ron kasi isa din siya dun sa mga pinapakinggan ko. At isa din lagi dun sa nababanggit niya is yung ikaw dapat yung major key to your Yeah, change, di success. ba? Yeah, Success, yes. So, ang galing no na pinakinggan mo agad yun at nag-ask ka and you received it. And at the same yes. time, ikaw din mismo, hindi ka sigurado paano na-receive lang ni Miss Regina yun. Tinulungan ka lang niya out of nowhere. So, kamusta naman Mhm. yung feeling na nanood ka lang dati ng Friday Pray Stories at ngayon na-invite ka na this time? Yes! Oo, kasi 'di ba nakakakaba na ini-interview ka at the same time may nanonood sa'yo. Sa mga 11 viewers diyan, thank you. 11 million viewers, thank you so much from the bottom of our heart. Bitaw. Yeah, wala, gusto ko lang din somehow maka-inspire or share also my experience I've been working online na for 2 years. So, yeah, parang 'pag ikaw kasi laging nanonood, siguro ako for me, the impact for me is somehow I would also share my journey in having a shifting online Mm. work. So doing the freelancing way and do the goals that I listed on my notes, 'di ba? So it's really possible if you will really do it. Like, siseryosohin mo at isa sa puso mo din na gusto mo 'to, hindi lang for char or for fun or something. Ako iba yung seryoso seryoso ako sa mga Mm. gusto kong tatahakin kaya yeah, gano'n. Yeah, kasi sabi nga ni Jim Rohn, 'di ba? This yung life is simple, pero it's not easy, sabi niya, 'di ba? Correct. Ang I galing, ang agree. galing. And so, kamusta naman since nakapag-start ka agad? What are the common struggles and how did you resolve that? May mga struggle ba along the way? Yes. When I started freelancing way back 2020, fourth quarter of 2020, no, medyo mahirap yung internet ko. So, I just bought a prepaid home Wi-Fi or mga Globe at Home na mga prepaid na ilo-load ko lang. Kasi that time,
my place is medyo hindi naaabot ng PLDT for installation, no. So bumibili ako ng prepaid at saka yung kahit mobile data lang. Pero lagi akong nadi-disconnect sa mga may pa-webinar, lalo na sa interview. So talagang hindi siya stable na kailangan, lalo na before or even now, the requirements sa mga pag mag-a-apply ka is mga 5 Mbps or 3 to 5 Mbps, no. So I prepared, like, I also bought laptop kasi I know, kasi 'di ba, I keep on reading the post of Miss Coach Alfie. So isa dun sa mga Mm-mm. preparation niya is savings. You have to save, bought laptop. Not necessary to buy. So since I don't have laptop, so yeah. So I work pa noon. I prepared like the equipment I need. Kasi I also read job post kung ano mga kailangan. So Mhm. yung mga basic na need, like, of course, laptop, tapos internet. So wala ako. So, I pray hard, I ask the Lord, and amazing talaga si Lord pag si Lord talaga, or talagang pag ibigay ni Lord, ang dali niya lang talaga ibigay. So yeah. Mhm. So our house got installed for PLDT. So yun maganda, 'di ba? Mm. May internet na ako. So next challenge ko naman, so active na ako sa pagko-connect, Mhm. it was 2021 na. Yeah, mga 2020, fourth quarter 2020, tapos first quarter 2021 early. Kasi namatay si Mama 2021 March. So before that, na nawala si Mama, very active ako. Nagjo-join ako sa mga pa-activities sa TBSA. Mhm. So yeah, na-sub leader, na sub TL ako. I remember TL Miss K Salagantin, she passed away na. So yeah. So ang problem ko naman, so may connect, so may discovery Mhm. call, may proposal. Doon naman na sa pag-choose ng pag-closing na, medyo pag makasabit na ako ng proposal, parang ini-India na hindi na ako nire-replyan pag many follow-ups. And then na heartbroken ako doon. Mhm. Heartbroken, from heartbroken na heartbroken. Parang nato-traumatize na ako sa heartbroken. Parang emotional. Pero yeah, parang until now ata, isa sa mga struggle ko yung ganyan. Kasi medyo Mm. sa puso ko yung pag-prepare ng proposal. Emotional talaga, no? Tapos, medyo, di ba, it will really take time, effort, and energy to prepare for the proposal. And then, pag-submit mo, hindi na mag-reply or opted to another option. So, yeah, parang pag after ng mga ganyan, it will take time for me to recover and do again. Mm. Connecting. Parang ganun. Parang yung cycle. Pero yeah, I know na kailangan talaga maging strong din sa tahakin natin na journey, like sa freelancing. So even na nare-reject. I know, I read many posts na rejections is parang pang ano mo lang, pero yeah. So siguro ako hindi pa ako ganun ka so that yan yung struggle ko, and Mhm. yeah, yun lang. Ang haba na. Ang galing. Okay lang, okay lang. Actually, nung nakita ko agad yung pangalan mo doon, expect ko na kung paano yung magiging flow ng kwentuhan natin. Kaya hindi ko hinabaan yung intro ko kanina. Kasi naalala ko kung nasa Manila tayo. Talagang yung kwentuhan natin. Hello, ngayon lang daw talaga kami nagkita. Tapos umaga lang din Yeah. talaga yon kasi hindi man tayo nagkita, ay nag-usap a day before, di ba? Parang bati-bati Mm. lang, ganyan. Amazing. So, ayan. Since ayun na nga 'no, na-start mo na agad yung journey mo. Tapos hindi pala siya kadalian. And somehow, yun din yung napansin ko sa lahat ng mga nakasama natin dito. Hindi sila nagtitipid ng advice. Even to the point na yung mga rejections, hindi sila nahihiyang i-share. Kasi for some reason, people think na yung kapag pumasok ka ng freelancing, it's all goods. It's all Mm. rainbows and everything. Pero hindi pala Mm. siya ganun. And paano mo siya hinandle? Kasi sabi mo kanina, 'di ba? Naging strong ka na lang, hindi ka pa manhid na handle mo pa yung emotions mo. Pero ano yung nagtulak sa na just do it kahit na takot ka pa rin? Yeah, I need to move forward kasi Mhm. I want also growth, no, for myself. 'Di ba? From the hugot ko na I need change. So Mm. I have to be strong to stand for even not the freelancing way, or I can apply, submit applications, interviews left and right Mm, until mm. natanggap ka, no. So parang doon siguro ako naging hiyang doon sa interview, pag-submit ng applications and interview until na nakakawanan ng client or na-hire ako. So yeah,
talagang kailangan din prayer talaga really works for me, and I know for some. So that's really give me the hope na I can really do it kasi it is really possible with God. So yeah, be strong lang talaga. Wow, amazing. Be strong. Napaka-ikli niya, pero napakalaman niya kasi may binabasa akong libro ngayon, no? Ang Mm. sinabi niya doon, dapat maging strong ka and only you can only help yourself. Weak Mm. man can only change to be a strong man if the weak man is willing. So, Mm. yung sa'yo Correct. pa lang talaga, be strong. Wala kang ibang choice. Ikaw lang at ikaw lang din pa din naman. Mhm. Tama. So, ngayong nakapag-change ka na ano na yung mga natatamo mong benefits from work from home? Ayan. Yes. Actually, ang dami niya na nabe-benefit ko aside from working from home na. Pero yeah, if benefits mo na may i-share lang Mm. akong very ano na ano. Yeah, the benefits right now since 'di ba as I've mentioned in my sa introduction ko, I Mhm. have a client, one client na mabait kasi isa sa mga prayers ko na mabait tapos yung sige basta gano'n. So I have a day job. Mhm. So I got to so 'di ba yeah, I have a day job. So I am able to like travel, no? Mhm. Yan yung talagang pinaka-benefit ko that I can bring my work anywhere I want. Hmm. I can go to different places locally here in the Philippines. So I can work at the same time and travel. My purpose dun sa traveling, it's not just I have to go to a different new places. I Mhm. just need to find myself, discover more who I am. Like how will I handle the situation if like this? Kasi gusto ko kasi talagang makilala ko pa yung sarili ko. Kasi I really do believe that there's something in me that something on us, everyone of us, 'di ba, meron tayong potential na hindi pa nailalabas, and at the same time not only for income goal but Mhm. for yourself talaga na for improvement or for something you wanted to know more of yourself. So that's why I as much as possible, if I have the budget, I will Mhm. really travel so I can like discover and find more of myself, and I can handle more, and ganon. So yeah, that's the benefit. It's really one of the benefits because even in the at the airport you can you can work as long as there's an Mm. internet, you have the laptop, and yeah, it's a dream come true somehow. Partly, that's it. Wow. Ang goods nun na somehow malayo na, pero you know na malayo pa kasi you're still looking for yourself, who you are and how to handle, no? Pero Yeah. paano mo naisip na you have to look for your purpose? Ano yung strong belongingness mo na dapat malalaman ko 'to? Yan ba yung Oh, ano sa Chinese na you know yourself, you know your enemy, so you can win the war, something? hindi naman iba sa akin. I haven't like found yet the reason kasi parang yung hindi ko pa talaga saktong nakuha yung pinaka drive ko to exist. Mhm. I mean, yeah, I am already existing in this world, but alam mo yung pinaka inner core na talagang pagsisikapan ko, no? You have to really do everything kasi yun na yung goal pala, yun na yung purpose mo sa buhay. So currently right now, parang unforced or ano pa sa not clear. I have the Mhm. clarity, but I don't know yet. So that's my way of this is my way of like knowing my purpose, my existence. I don't know. Basta kailangan ko pa talaga ng guidance to really guide me on how to find it or how to identify and distinguish it. Really my purpose. What's really my purpose? Baka naman Wow. sino sa mga nanonood dito sa 12 million viewers diyan, kung alam niyo kung ano yung purpose sa mga buhay niyo, baka pwede niyo pong i-share dito sa chat, 'no? Para malaman natin. Thank Nakakatuwa na you. medyo related talaga yung ano natin, yung line of thought natin. Ngayon naiisip ko na bakit medyo magaan talaga yung dagu natin sa isa't isa. Kasi for some Hmm. reason, yun din yung ah, malalang reasoning ko kung bakit sobrang curious ko makipag-usap sa maraming tao. Um,
well, na-explain ko sa'yo before na introvert din ako, pero for some reason, nagiging host tayo from time to time. Nakikipagkwentuhan ako sa Galing, ibang achievement tao. mo 'yan. True, true. Working on it. Pero, ayun, no, I'm trying to understand kung saan humuhugot yung mga ibang tao. Ano yung purpose Hmm, nila? Bakit, bakit sila masipag? Eh, pareho lang naman na 24 hours yung araw namin. Ba't di sila correct, napapagod? yes, yes. 'Di ba, iba yung strive talaga 'pag you know your, purpose, your goal or something. Though I know my goals, I have list of goals, but Mhm. iba siya, ewan. But I'm Yeah, still lost nabanggit mo siya somehow doon. sometimes. Mm. Bakit mo nasabi na yung list mo this time, yun na yung goals mo? What are ano yung laman ng list mo, if you don't mind us asking? I actually more on ano, financial goals and travel goals and Hmm. personal goals, yung alam mo na. Yeah, basta marami sila, personal personal din. So, at least no, at least kasi 'di ba isa sa mga nababasa ko since 'di ba connected na tayo sa community and different Mhm. communities and reading long post, I know that ito din sabi ni Miss Regina is reading, make reading a habit pag nasa Mhm. community ka kasi may mga wins na mga stories sa Facebook na makukunan mo din ng asal or makukunan mo din ng wisdom at paano din sila naka-overcome sa mga challenges nila. So, no, fan ako diyan sa mga reading, sa mga wins, no? Basta, um, if you wanted to like grow or something, you wanted to improve, you're really making a way and uh, gagawan mo ng solusyon para Mhm. makahanap ka, no? Makahanap ka kung paano makahugot ng inspiration or ano ba talaga yung pinakagusto mo na hahanapin. Mag-seek ka ng advice, mag-ask, mag-pay kung kailangan magbayad. So, yun. Galing. So, paano ka nag-start nung ikaw? Did you pay agad or did you check for the freebies muna? Minamaximize mo muna lahat yon. Paano yung Hmm, ginawa mo nung ikaw? iba ako eh. Na ano ako eh, bali na naniniwala ako agad sa mga email nila ni Coach Shari na nare-receive natin na Mhm. it will take time for you to like do the free or self-study instead of you following na lang dun sa academy, 'di ba? It will save you Yeah. time and you will go through the right direction na ito na aaralin mo, ito na yung mga gagawin mo, how you start. So, 'di ba, makaka-save. I believe that. So, nag-pay na ako actually. Nag-start ako sa 30-day blueprint and then Mm. sa basta bago ako nag-enroll talaga sa academy. Gano'n. Nakakatuwa, nakakatuwa. Kasi amazing nun. And until now ba, you spend time and do you still invest resources para makamit yon? Hmm. Siguro part of my, let's say, maturity, ina-absorb or ginagamit ko muna kung anong meron ako actively sa mga community. I have the TBSA, I have the Tribe. So, yeah, yan na muna kasi alam ko ang daming resources. You just need to take action. So, I don't want to be overwhelmed naman. So, enough na talaga yun, very enough, or more than enough na silang dalawa. Hmm. Nung nakita mo yung TBSA and nabanggit mo yung Thrive, syempre may idea ka na kung ano yung hinahanap mo, 'di ba? Kasi nabanggit mo yung communities na yon. Hmm. In your mind, what makes a good support group? Ano dapat yung meron sila? Ah, for me, the question is, ano dapat na meron sila? O siguro dapat meron kasi meron sila na mga qualities na need ko. Kasi 'di ba, I'm searching for my growth, for improvement. Mhm. So, and I also prayed for the right people. So, talagang magaling lang talaga si Lord. Lagi din ako napupunta dun sa group na inline kami. Amazing, no? Hmm. So, dun sa Tribe, inline kami dun sa Signal Fire, kung nanonood kayo. Tapos sa TBSA naman, o naging TL tayo sa Creative Visionaries, di ba? Tsaka,
Ang kagandahan lang 'pag may support group ka is, nagtutulungan, tsaka may tao kang mashi-sharan din sa mga challenges mo. At ang pinaka nakapagbigay sa akin talaga ng importansya sa support group is a friendship, a family na isa na dito, isa na, flag ko Miss Regina. Tapos I have also a group, support group or focus group na tinatawag, na kung wala si TBS, hindi kami magka-meet-meet, hindi kami magkakakita-kita, magkakakilala-kilala. So dahil din sa pa-event ni TBSA, nagka-meet kayo na kami na face to face, na parang Mhm. sabi nga ni Madam Lani, 'di ba, last time na na-interview ko sa FPS dito, with ano, dalawa kami. Mm. Oo. So 'di ba sabi niya parang million or ang tagal na naming nagkakakilala, first time lang namin na-meet yung isa't isa. So 'di ba, that's how good that you have a good community na the same kayo ng goal, or in line kayo sa mga visions or missions. So yeah, yun yung pinaka gusto ko, na isa din sa mga answered prayer, na mapunta ako sa online group na inline din kami, like faithful, na may believe God, yung gano'n. So yeah, importante talaga yun sa buhay ko, na hindi dapat ako ma-mislead when it comes to people around me, na I'm still in line with the godly people. Yun, 'di ba, may values. Yeah, gano'n. Nababanggit lagi ni Jim Rohn 'pag binabasa ko yung mga sa kanya, napapahapyawan niya yung law of attraction and law of vibration. So, yun din siguro yung main 'no, kasi may idea ka kung ano yung taong hinahanap mo. Dapat in line yung thoughts Hmm, niyo, dapat tulungan, sharing yung challenges. Amazing. And yes. before mo nakita si Jim Rohn, paano na-build maraming tulong ba or nakatulong ba yung backstory mo or yung experiences mo before kung, nasaan ka ngayon? Yes, yes, ang dami, like 'di ba, I mentioned that I was working in a call center. Isa ang Hmm. communication skills, the way Mhm. of how you convey your message, or having a discovery call, or even an interview sa mga clients mo. So since my target market are US people, but currently I have a local client. So but a conversation, a communication really is a good key for me, na nakikitaan kong way for me to boost my confidence. And that's, yeah. And also the leadership, since I already have, I experienced in my 2 years working in a corporate, since I graduated the first job. I was a life support supervisor. So I have Oo. the idea on how Mhm. to somehow lead, pero nasa farm sila kasi it's a poultry. Mm, But mm. somehow when it comes to like reporting, I can like handle it. So ang laking tulong talaga, and kung ano man yung mga work natin sa previous or sa corporate, talagang malaking isa yun sa mga foundation sa mga kung anong meron tayo ngayon, no? Kasi everything has really a purpose, na ba't nandyan ka na work, ba't dyan later on magre-reap mo or magagamit mo siya. Ako, paano ako sabi ko nga, buti naman naka-experience ako ng call center, at least naman, 'di ba, ngayon parang yung sa mga online ngayon, 'di ba, Mm. more on people, na let's say US people usually yung mga clients. So parang hindi na ako masyadong naguguluhan or magpa-practice or something gano'n. I have the confidence na to speak English, even though not so really perfect in grammar. Mhm. But yeah, I can, convey and express in English. So yeah, very good benefits talaga yung mga previous works sa Yan corporate. 'no. So, malaking tulong pala yung mga previous work nyo. So, those are your foundations. Malaking tulong pala sila. To be honest, yan sa isa sa mga naging struggle ko nung ako yung nag-start dahil local lahat, Tagalog po lahat yung mga kausap Mm. ko. So, medyo nahihiya tayong mag-English nung una. Though conversational English, okay lang naman. Kaso yung hiya kasi hindi siya madalis tanggalin, di ba? So, Mm. ayun. So, but then, since, ayan, so far, ilan na ang client natin? Yeah. I have one full-time client and one Mhm. side hustle lang, na very quick lang na part-time. Pero back then, like, yeah, 'di ba nga 2 years na tayo, so medyo may ano tayo. Meron akong, let's say, na dumating ako sa point na nagka 3 clients. Ang isa Hmm. part-time Mhm. rin, pero
yun nga kasi solo, hindi masyadong na-handle. So, Mhm, yeah, that's one thing that I need to like see and know how to handle it. I have the resources naman how. It's just that I mhm, need time to ano kasi gusto ko kasi din talaga mabigay yung full support, fulfillment doon sa mga existing clients ko. Like especially my full-time client. Hello sir if you're mhm. watching. Yun po. Yeah. And isa din po pala, bago ko makalimutan na it's one thing na if you have a support group or your network, eh, sabi nga your Mhm, network is your network, your net work is your net worth. So parang isa din sa benefit doon. Since we have the community, we meet different people, we met different professionals, accountants and bookkeepers, especially nga doon si Miss Regina. So isa ako sa mga na nabibiyayaan sa referrals. So, 'yan si Miss Regina 'pag may alam niya na wala na akong work kasi naging coworker ako ni Miss Regina sa client Oh. niya. Yes, and then nang nalaman niya wala akong work, ni-refer niya ako sa isang friend niya na looking for a bookkeeper. So, yun, 'di Mhm, ba? Parang you have to get connected to people na hindi mo kasi alam kung sinong makakatulong sa'yo. And you have to also show up kasi may mga blessing talaga na nasa tabi-tabi lang. You just need to show up, to share, to speak up, to post or something na you wanted to share. Kasi yun nga may mga lurker na mga wisdom ano pala or mga success people na willing din to help you. So yun. Fritz, if you're looking, watching pala, si Fritz. Basta alam ko si Fritz. Ka-chat ko lang siya. Gusto ko kasi siyang ano, yeah, si Fritz, Rosir, Humamel, Manyo, yeah. yan, Pumunta shout ko dun out po sa sa Bohol. 9,000 Shout na out. nanonood. 9 million, 8 million po. Yes. Thank you. So yun no, speaking of network is your network. Ayan, nabanggit ko na rin siya kanina ng konti, yun dun sa Baguio, no? I-endorse natin, syempre. So, Yes. meron pa siyang available pa po yung early bird discount until November 5. So, yung event is 3 days, no? So, mali natin, Oh, isa to dun sa mga lucky chance na nabanggit nga ni Sis Sai na makikita nyo kung yes. sino yung mga possible na mentors nyo. Kung sino yung mga Mm. nakikita nyo sa FPS, ayan. So, lahat po ng invited is yung mga naging student na sa TBSA and RUOL. So, ayan po sila. Mm. Kita hits po. Kita hits. Wow, Ayan. So, ang galing niyan. Exciting. kasi last time, 'di ba? Hindi ko na Mm-mm. imagine na kasi normally lahat ng mga accountants and bookkeepers ay introvert. So expect ko na magkakahiyaan, magkakaroon ng makikiramdaman muna, ganyan. Mm-mm. Kaya hindi ko expect na nagkita-kita tayo. Ganun pala no, pag introvert lahat, parang okay, mag-uusap-usap pa rin. Paunti-unti Ah, nga lang, pero mag-uusap-usap pa rin. yeah. Ang galing So this lang. time, expect natin na ano kaya yun, no? Introverts, tas maglalaro-laro sila dyan, magkukwento. Naghihiyaan 'pag una, 'pag later on okey na. Masaya na Mm. mag-uusapan. So, ayun, abangan natin kung ano yung mga mangyayari. We'll see And you sa guys on situation natin Baguio. ngayon, how do you define success? For me, siguro 'pag, ako kasi 'pag makikita kahit small success lang, 'pag once na-achieve ko 'yun, like, I have a goal and once na-achieve ko na and I have inner peace on it and also Mhm. contented or at the same time merong ano ba, sense of purpose. So, yeah, 'yun yung feeling ko na success. That's for me. 'Pag once na-achieve mo na yung isa sa mga checklist mo, success. Because I really also believe that success is a journey and it is not a destination. Before, sa college sa library, malaking post yun, success is a journey, not a destination. That time, hindi ko naintindihan anong ibig sabihin na hindi siya destination. So now I realize na hindi pala talaga siya destination. It is really a journey. Ganon. Thank you. Wow. May term na ginamit si Jim Rondon, di ba? Yan, nakikita mo lang siya lagi dyan. Silent, wait. Nasa dulo siya ng dila ko. Anyway, yun siya. Parang minamanifest mo. Lagi mo siya nakikita. So, Yeah. since yun yung nakikita mo from then on, yun din ba yung pinanghahawakan mo? Na success is a journey, not a destination. How do you take Yes. it? Mm,
Yeah, I take it like, yeah, journey for me na ito possible na hindi mo ma-reach, pero if you are like contented and if you have inner peace along the journey or along the way, 'di ba? So it is still a success for me. Even siguro hindi ma-checklist yung or hindi ma-check yung sa mga goals mo, pero as long as you have inner peace and peace of mind, and happy, Mhm. yeah, that's success for me. Wow, yan lang sapat na. Sapat na. Nice. Ang hirap And kasi hanapin syempre, yung peace. totoo, no? Kasi, Yeah. pero wag naman sana. Baka mauna natin makita yung rest in peace bago yung peace. Peace of Wag mind muna sa naman. Oo, peace of mind. and to achieve yung peace of mind, syempre, yung mga nanonood na sa atin. Kung may mga aspiring online bookkeepers sa atin, ano yung message mo para sa kanila? How to get started? Yeah, ang pinaka-journey ko no na how I started the work online, the freelancing idea is I read the post, which means I prepare. Mhm. I follow the advice. Have to prepare and take action. Ay, parang ang ano na sa akin yung take action. I mean, gawin mo. Kung sa Bisaya pa, buhata kahit na maglisod ka dira. If gusto gud nimo, no? If you really wanted to reach or to change something new for yourself. So, have to prepare. Something you have, if you don't have equipment, if you can borrow, if you wanted to start, just start. Don't overthink. Because along the way, na, hindi pala ito nagwo-work. Ito nagwo-work. Ganon. Kasi if you will overthink and prepare ahead of time, I mean, if you will overthink, 'di ba? Yung parang pag lalang overthink kasi kailangan mo 'to i-prepare, kailangan mo 'to. So hindi mo na masimulan kasi marami kang i-prepare. So yung pinaka-basic how to start lang. Let's say ako for me, I started the installation dun sa Wi-Fi or sa stable connection kasi kailangan yun for online, 'di ba? And then laptop. So if once you have the resources, then just start. Yun lang. And if medyo ano ka, let's say, yun nga, if you wanted to like shift or resign from your corporate job, also prepare for financial, like at least 3 to 6 months na savings, which I use the advice, so which works for me naman. And di ba pag once nasa situation ka na talagang hindi mo pababayaan na ma-lost ka, mawala Mhm. ka, na mawalan ka ng client. So you'll get to really use your potential na makahanap din ng client as soon as possible, 'di ba? And I know if you are listening and if you're watching this, you can relate to me na parang you will really do your best na hindi mo gustong mangyari, hahayang mangyari na mawalan ka ng client, mawalan ka ng money, mawalan ka ng resources. You will really take action. You will pray hard, ask guidance, and just do it. Madali madali lang siguro siya 'pag once malampasan mo na. Sa simula lang talaga siya mahirap, yun. And then along the way medyo may mga challenges na, and another seek advice and help kasi 'di ba nasa community tayo or even kahit wala tayo sa community, just seek ano lang, kahit sa parents mo, friends, 'di ba? Or kung hindi ka comfortable sa mga friends mo, pwede din sa mga free resources sa YouTube, podcast, or everywhere na basta hahanap ka talaga ng way na you were able to like know how. Pag gustuhin mo talaga. Pag ayaw mo kasi nag-overthink ka or marami kang iniisip kasi meron ganito, 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 wala talaga mangyayari sa mga ganyan. For me lang. Totoo. Actually, Yeah. napakatotoo nun. Kasi lahat ng limiting beliefs and excuses are valid kasi sa'yo galing yun eh. Mm. Kaya Yeah. napakatotoo nun, no? Kasi lagi mo din siya nabanggit kanina. Hingin mo lang, ask, tapos seek advice. Mm. Ang galing. Kasi ikaw, ginawa mo lahat yon kahit na broken-hearted ka, kahit na ganun Yes. yung situation mo and everything. Hindi ka nagpapigil kasi for some reason, ang sabi nila, yung mga bida sa mga kwento and kontrabida, isa lang din yung pinanggalingan nila. May nangyari sa buhay nila. Correct. Tama, ang And, galing mo dun ah. oh, actually, nakalimutan ko aling book yun. Pero, yun nangyari daw. Si bida, in-overcome niya yon and ayaw niya nang mangyari sa susunod na tao. Si kontrabida, dahil nag-suffer siya, gusto niya, hindi lang siya, damay-damay na to, gano'n. Tama. Kumbaga ba may somehow
hugot or something, purpose din talaga ba't mo 'to ginagawa. Kasi you want change, no? Something. Yeah, totoo. And only you can change yourself, 'di ba? Yes. The only key to your success is you. Wow. So, Jim Ron, kung Jim nasaan ka Ron? man, and Uy, wala na si Jim Ron. oh, 6 feet below the ground. Malay natin nanonood siya ngayon, 'di ba? Yeah, Angel. Napaka-amazing niya, no? Biruin mo, ilang taon na siyang wala. Pero until now, Yeah. nagbe-benefit tayo sa lahat ng mga teachings niya. Mm. Nakaka-amaze. So, Yes. ayun, pinagdadasal ko na lahat po ng nanonood ngayon, no? Hindi lang blues and rainbows ang freelancing. Yan, lagi naman natin naririnig kung nasaan na. Pero pakinggan din natin saan sila nang galing. Kasi kung kaya nila, ba't hindi natin kaya, di ba? Tama. If others can do, why can't you? 'Di ba? Yan din yung mga mantra ko. If others can do, why can't I? Ayun, ganun. Hmm, grabe, grabe. And ayun, syempre, maraming salamat, si Sai. And syempre, tapusin natin siya sa verse, Bible verse. So, I will give thanks to you, Lord, with all my heart. I will tell all your wonderful deeds. And ikaw ba? May Bible verse na pinanghahawakan ka ba? Since nag-start ka Oh, until now. ang pinaka-integral Bible verse na laging Bible verse na ano ko is seek first the kingdom of God and all things will be added unto you. Ganun ba? Tama ba yun? Basta yun yung pinaka kasi I started everything with that verse kasi when everything has ruined, char, yung nawala lahat, hindi naman lahat, pero yun talaga yung pinaka-importante eh. So, yeah, that's the verse that I hold on to and ginawa ko lang I read Bible. So I would be guided to the right word in the right way and how to live peacefully according to the Bible I believe. According to the God I believe. So, yeah, that's my part. Wow, amazing. Nagbibilib ako lalo habang nagtatagal yung kwentuhan natin kahit na tumatagal tayo ng konti. Kasi, ayun no, ang ang lalim ng hugot. Nakakatuwa na hindi ka nagsakom doon. Kasi other people, talagang 1, 2, 3 years before sila makaka-recover sa ganan. Pero ikaw, Mm, naghanap ka ng way and ngayon nag encourage ka ng iba, di ba? mm, Kasi yeah. until now, naririnig ko sa tone of voice mo na nandun pa rin yung emotions eh. Yeah, ang galing mo ah. Yeah, of course, hindi talaga yung mawawala. Pero you have to be, yun nga, you have to be strong and find your purpose. So hindi ka babalik doon sa past. You know, you have to seek for something new, something different, something exciting para hindi babalik. Kasi tao tayo eh, nandun yung memory, hindi nawawala. Unless ma-amnesia tayo or kasakit tayo na ano yung sakit na yun. So yeah, wag naman po. Pero yeah, kailangan lang din talaga natin i-push through na wag na. Hindi natin babalik doon. Never again. Never again. No turning Wow. back. Amen. Amen. Laban lang. Laban. Japan. Laban lang. Maraming salamat, Sisay. And any last Salamat. words or may mga shout out pa po tayo? Yeah. Thank you. Thank you, TBC, for inviting me here. Thank you, Fritz. Thank you, Jeff. Thank you, Coach Sherry and Coach Alfie. And thank you to Miss Regina for always giving me hope and, the endless advice and strength na binibigay mo para sa akin. I know na only God can repay everything what you did for me at sa mga lahat ng mga natulungan mo. And of course, salamat sa focus group. I know who you are, guys. So, thank you. Isa din kayo sa mga nagbibigay sa akin ng push kasi sabi natin when we started the group na mga pusher, good pusher ha, hindi bad pusher. So good pusher po. Tsaka doon sa Creative Visionaries, kina TL Melona, sa lahat ng mga TLs, TL Gina, TL Hermer, and sa grupo ko, guys, let's push forward, let's push hard.
But, take it easy. Sa mga friends ko, salamat po sa panonood. And I hope naman po may naitulong, na-encourage, or nakaano kayo, may wisdom kayong napulot dito sa aming interview for after this afternoon. Salamat. See you sa Baguio. Sana magkakita-kita tayo doon. Mm. Thank Yeah, you. ni-claim na Thank you, natin, Jerry. syempre. Thank you, and see you again. Yes, see you again soon. Bye! Bye-bye. Salamat sa nanonood. Salamat kay Gloria, kay Joyce. Sino pa dito? Salamat for staying. Arlene, ayan. 11 millions. Yeah, si Bye Mona for Lisa. now. Friends. Bye-bye.